Pagtawid ng tricycle sa highway, nasalpok ito ng paparating na SUV sa Bantay, Ilocos Sur. Nagpaikot-ikot ang tricycle. Sugatan ng tricycle driver na humandusay sa kalsada. Isinugod siya sa ospital. Sa NBI muna mananatili ang kapatid ni dismissed Banban Mayor Alice Guo na si Sheila at ang negosyanteng si Cassandra Leong matapos makabalik ng Pilipinas mula Indonesia. Hinarang ng Indonesian authorities ang dalawa nang papaalis na sana patungong Singapore. By report si John Consulta. Mag-aalas 5 ng hapon nang lumapag sa NAIA Terminal 1 ang eroplanong nagdala kina Sheila Guo, kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo at Cassandra Leong na isa sa mga incorporators ng sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Mula airport, dinala sila sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Maynila kung saan sila sumailalim sa medical check-up, immigration processing at inquest proceedings. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, mahaharap si Ong sa obstruction of justice at paglabag sa Passport Act habang si Guo ay mayroong immigration violations. May arrest warrant si Guo sa Senado habang pinaaresto ng Kamara si Ong dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig. The legal custody and physical custody will be done at the National Bureau of Investigation in Quezon City. Kung magre-request na sila na pupunta na in-invite na sila sa isang hearing, sinabpi na sila, we will make sure that we will bring them there. Itatanong po namin kung anong basis. Kasi when you detain someone, there always has to be a legal basis. Ngayon, ang alam ko nga lang yung house warrant, kung ganon, dapat i-turn over siya sa custody ng House Sergeant at Arms. Base sa mga dokumento at intelligence reports ng pamahalaan, hindi dumiretso ng Malaysia si Alice Guo mula Pilipinas, kundi sa Denpasar sa Bali, Indonesia. Mula Indonesia, nagtungo siya ng Kuala Lumpur sa Malaysia noong July 18. Namataan siya kasama ang mga kapatid na sina Wesley at Sheila, pati si Ong. July 21, nakita si Alice Guo na may bitbit na pink bag kasama ang isang babae sa airport paalis ng Malaysia at patungong Singapore. Halos isang buwan ang grupo doon bago nag-ferry patungong Batam, Indonesia nitong linggo, August 18. August 20, nakuha na ng litrato ng Indonesian Immigration sina Cassandra at Sheila sa isang parking lot. Papaalis na sana ng Indonesia ang dalawa nung araw ding yun patungong Singapore nang harangin sila ng Indonesian authorities. Sa kuwang ito, dinala na sa tanggapan ng Indonesian Immigration ang dalawa para maproseso. Ayon pa sa source, may nakuwang Chinese passport kay Sheila Guo. Ang tanong ngayon, nasaan ang dating alkalde at kanyang kapatid na lalaki? Si Wesley Guo ay nasa ibang bansa na raw po, kung saang bansa undisclosed pa po ito. Ngayon, si Alice Leal Guo ay hindi nila namataan kahapon hanggang kanina doon sa Batam, Indonesia. Pero wala rin silang sinabi na nakalabas na po ito ng bansa. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi raw maaaring basta kanselahin ang passport ni Alice Guo at ng kapatid niyang si Wesley kahit pa sa maling paraan ito nakuha. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kung kanselado ang passport, paano pa may bebiyahe pabalik ng bansa si Guo? Kakailanganin pa raw mag-issue ng travel document na maaaring ituring na admission na sila ay Filipino citizens. Ang pagsasama naman abroad ni Alice Guo at ng representative ng Lucky South 99 na si Cassandra Leong, tila patunay raw ng koneksyon ng naturang Pogo sa Porac, Pampanga sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Inimbitahan ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sagutin ang pagdawit sa kanya sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord sa kulungan noong 2016. Isinasangkot siya ng preso na umamin sa pagpatay. By report si June Veneracion. Sa pagdinig ng House of Representatives Quad Committee, idinawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord sa Davao Penal and Prison Farm na sina Chu Kintong alias Tony Lim, Li Lanyan alias Jackson Lee, at Womeng Pin alias Wang Mingping. Ang nagturo kay Duterte, isang preso na umamin sa pagpatay sa naganap noong August 13, 2016, na si Leopoldo Tan Jr. Batay raw ito sa narinig ni Tan sa tawag sa warden ng kulungan
na si Superintendent Gerardo Padilla matapos ang pamamaslang. Narinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Naka-speakerphone ba? Ay pinindot po siya para mag-speaker on. Ayon kay Tan, kinontrata siya noong July 2016 nang dalawin siya sa kulungan ng high school classmate niyang si SPO4 Arthur Narsolis. Ang reward, 1 milyong piso kada drug lord, pati ang kanilang paglaya. May basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Nirecruit daw ni Tan si Fernando Magdadaro at sa isang Bartolina, pinagsasaksak nila ang 3 Chinese drug lord. Kasabot umano ang mga opisyal ng Davao Penal and Prison Farm kaya naisagawa ang plano. Pero ang pangakong reward, kulang ng 1 milyong piso. Hindi namin yung pinangakong paglaya naman, pero hanggang ngayon, kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Yan daw ang nagtulak kina Tan at Magdadaro na ikanta ang kanilang nalalaman. Ang pulis sa kumontrata kay Tan na si Narsolis, tauhan ng nooy CIDG 11 Regional Chief na si Colonel Edelberto Leonardo at Lieutenant Colonel Royina Garma. Si Colonel Leonardo, opisyal na ngayon ng National Police Commission. Si Lieutenant Colonel Garma, PCSO General Manager ng Administrasyong Duterte. Ang warden naman ng Davao Penal and Prison Farm na si Padilla ay nasa active service pa rin sa Bureau of Corrections. Ipapatawag sila sa susunod na hearing. Inimbitahan din si dating Pangulong Duterte. Sinisikapan ng GMA Integrated News na kunan ang kanilang panig. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. 24 oras na nakadetene sa kamera si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos ma-cite in contempt. Dahil yan sa pagsisinungaling umano sa House Quad Committee kaugnay sa hindi pagdalo noong August 16 sa pagdinig kaugnay sa Pogo at Duterte War on Drugs. Ang dahilan ni Roque, may hearing siya sa Manila Regional Trial Court. Pero batay sa nakuhang court certification ni Kabayan Party List Representative Ron Salo, walang hearing si Roque noong August 16. August 15 daw humarap sa korte si Roque. Giit ni Roque, hindi siya nagsisinungaling at tinawag niya itong honest mistake. Sarado raw ang Kongreso tuwing Biyernes kaya inakala niyang August 15, Huwebes, ang pagdinig tulad noong nakaraang mga pagdinig ng Kamara. Maliwanag daw na political harassment at panggigipit dahil sa politika ang kanyang 24-hour detention. Ikinukumpara ng ilang netizen ang librong inakda ni Vice President Sara Duterte sa isang children's book na may kaparehong kwento at karakter. Yan ang librong Owly, Just a Little Blue ng American author na si Andy Ranton. Inilathala noong 2005 ang libro na tungkol sa isang kwago na tumulong sa isang pamilya ng ibon para magtayo ng kanilang tahanan. Muli itong tumulong nang magbanta ang isang bagyo. Habang ang librong Isang Kaibigan na inilathala ng bise nitong 2023 tungkol din sa isang kwago na nawala ng tahanan at mga kaibigan ng humagupit ang isang bagyo. Isang kaibigang loro naman ang tumulong sa kanyang magkumpuni ng kanyang bahay at makabangon sa bagyo. Tinawag ni Duterte na paninirang puri ang aligasyon ng plagiarism. Aniya, hindi kailangang mangopya dahil napakadaling sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan.
Binaliktad at isinantabi na ng Sandigan Bayan ang pag-convict nito kay Senador Jinggoy Estrada para sa 1 count of direct bribery at 2 counts of indirect bribery kaugnay sa pork barrel scam. Tugon yan sa apilang inihain ng senador. Sabi ni Estrada, pinatotohanan ng korte ang nauna niyang pahayag na wala siyang tinanggap na suhol, direkta man o hindi. Hindi naman pinagbigyan ng buong apela ng kapwa-akusadong si Janet Lim Napoles. Gayunman, binaliktad ng Graft Court ang conviction nito kay Napoles para sa isang count of direct bribery na kaugnay sa binawing conviction kay Estrada. Nananatili naman ang conviction kay Napoles para sa 4 counts of corruption of public officials. Dahil dyan, sinesentensyahan siya ng 8 hanggang 10 taon at 8 buwang kulong kada bilang ng conviction. Pinagmumulta rin siya ng mahigit 29.6 million pesos. Bukod pa sa mahigit 262 million pesos na civil liability na may 6% interest kada taon. Wala pang pahayag si Napoles. Nag-abiso na ang Pilipinas sa World Health Organization na interesado itong bumili ng smallpox vaccine bilang panlaban sa Mpox. Ayon kay Assistant Health Secretary Albert Domingo, nagbabakuna na sa ibang bansa gamit ang smallpox vaccine na nagbibigay proteksyon din kontra Mpox. Karamihan sa mga bakuna ay nasa Africa kung saan libo-libo ang kaso ng Mpox. Nagbabalak naman ang DOH ng health protocols para sa mga negosyong may close contact sa mga customer gaya ng salon. Matatanda ang bumisita sa spa at derma clinic ang lalaking nagpositibo sa Mpox. Umaapila naman ang Quezon City LGU ng kooperasyon para makontak ang ilang nakasalabuhan ng pasyente para matiyak na naka-quarantine ang mga ito. Pulang araw star Dennis Trillo, muntik nga bang mapaiyak ng anak na si Dylan? Iyak na si Papa. Ang cover kasi ng video games ni Daddy Dennis, napunit ni Baby Dylan. Pero after a kiss from Dylan, okay lang naman daw. Maybe this time dance craze, hindi rin pinalampas ni Dennis Trillo. Sabay sa paghataw ng Kapuso Drama King, ang Maybe This Time version ng misis niyang si Jeneline Mercado na natutulog sa video. Miguel Tan Felix at Andrea Torres nagkailangan sa pagtatambal sa magpakailanman. Gaganap si Andrea na teacher na makakarelasyon ang karakter ni Miguel na 17 years old lang. Challenging daw ang ilang intimate scenes, lalo't mag-ate ang turing nila sa isa't isa in real life. Jungkook ng BTS may pasilip sa trailer ng kanyang I Am Still documentary. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itaas ang kamay ng mga excited sa long weekend simula bukas. Pwedeng isama sa inyong getaway ang pamosong 100 Islands ng Pangasinan, of course. Oo, taga dyan ka. Mag-shower naman sa malamig na Solcoc Falls sa Ilocos Norte. G tayo riyan kasama si Mark Salazar. Long weekend is waving. Pwedeng sulitin yan sa Pangasinan. 100% na mag-i-enjoy sa island hopping sa 100 Islands National Park sa Alaminos City. Kung i-extend ang bakasyon, punta na sa Vintar, Ilocos Norte. Subukan ang lamig ng Solcoc Falls. Pwedeng tumambay sa bagsakan ng mala-shower na tubig. Kung gusto ng overhead view, may nakahandang hagdan para maakyat ang talon. Sa mga pupunta, kailangan munang tumawid ng ilog bago ito marating. Bagamat may kalayuan, ang ganda ng Solcoc, sure na babalik-balikan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.